Araw-araw, lumalaban ka. Ang layo mo sa kanila, ang layo mo sa bayan. Bawat pagod, bawat puyat, lahat yan may isang dahilan lang. Ginagawa mo to para sa kanila. Pero, teka lang, sa gitna ng lahat ng ito, natanong mo na ba sa sarili mo, para sa'yo, ano na nga ba natitira? Sige nga, sagutin mo. Kahit sa isip mo lang. Pagod ka na ba? Pagod ka na bang laging maging malakas para sa lahat? Pagod ka na bang mag-ipon para sa iba pero para sa sarili mo, wala? Pagod ka na ba sa walang katapusang trabaho? Naintindihan namin ang bigat ng pasan mo. Ikaw ang tinatawag nilang modernong bayani. Pero alam mo, ang bawat bayani may sariling laban. At ang laban mo, mas komplikado pa yan sa inaakala ng marami. Kasi hindi lang naman talaga pera ang pinapadala mo, di ba? Ang totoo, pinapadala mo ang pagmamahal mo, ang mga pangarap mo para sa kanila. Pati na rin yung mga Pasko na hindi mo sila nakasama. Bawat remittance, isang piraso ng puso mo ang umuuwi. Pero sa kwento ng bawat bayani, laging may mga halimaw. May mga lihim na kalaban na hindi mo man nakikita, pero unti-unti, tahimik na ninanakaw ang bunga ng pinaghirapan mo. So, sino yung unang kalaban? Ito yung mga tinatawag na hidden fees. Akala mo, buo na yung pinadala mo. Pero, ang totoo, sa bawat transaksyon, may maliit na piraso na tahimik na kinakain ng mga bayarin. Hindi mo ito napapansin, pero pag tinutal mo, malaki ang nawawala. Yung pangalawang kalaban, ito yung masakit. Yung walang katapusang mga request. Biglang may nagkasakit, biglang may kailangang bayaran sa eskwela, may nasirang bubong, emergency after emergency. At nandiyan palagi yung pressure na sumagot ng oo, kasi sino pa ba ang aasahan nila, di ba? Ikaw. At itong pangatlong kalaban, minsan galing mismo sa'yo. Yung lungkot, yung stress. Minsan, para lang maibsan yan, mapapagastos ka. Yung mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Yung konting aliw lang sana pero yun pala, nagiging malaking utang sa huli. So, sa dami ng kalaban at sa bigat ng pasan mo, minsan mapapatanong ka na lang, teka, itong laban na to, kaya ko pa bang ipanalo? May pag-asa pa ba? Ang sagot? Oo, may pag-asa. Dahil ang bawat bayani, ang kailangan lang naman ay tamang sandata. At ang maganda, ngayon, may mga bago kang armas para harapin ng mga kalaban na yan. Isipin mo to. Dati, sa tradisyonal na paraan, sobrang bagal at sobrang mahal magpadala. Parang naglalakbay ka na sakay ng pagong. Pero ngayon, sa mga modernong digital option, ang biyahe ng pera mo kasing bilis na ng isang rocket. Ito na yung mga bagong sandata mo, mga digital remittance platform tulad ng Wise, Remitly, GCash International at maging mga direct digital bank transfers. Ang mga to ang panlaban mo sa malalaking fees para mas malaki ang totoong umuuwi sa pinaghirapan mo. Okay, pero tandaan, walang silbi ang sandata kung wala kang strategy. Kailangan mo ng isang battle plan, isang master plan para sa pera mo at para sa kinabukasan mo. Unang-una, kailangan mo ng panangga. Ito ang tinatawag nating emergency fund, ang iyong financial shield. 3 hanggang 6 na buwan na mga gastusin mo na katabihan para lang sa mga tunay na emergency. Para kapag may biglaang problema, hindi mo kailangang mangutang o magalaw ang ipon mo. At ito naman ang iyong attack strategy, ang 50-30-20 rule na inadapt para sa'yo. 50% mapupunta sa pangangailangan ng pamilya. 30% mapupunta para sa sarili mong ipon at sa pagpuno ng emergency fund mo. At yung 20%, yan para sa investments. Yan ang para sa future mo. So, may sandata ka na, may plano ka na, pero may isang huling laban pa. At ito na siguro, ang pinakamahirap sa lahat, ang pakikipag-usap sa pamilya mo. Paano mo ba sisimulan? Simple lang. Una, maging tapat ka sa sitwasyon mo. Pangalawa, ipaliwanag mo yung bagong financial plan. Pangatlo, mag-set kayo ng malinaw na boundaries ng magkasama. At higit sa lahat, ipaintindi mo sa kanila na ginagawa mo to hindi lang para sa'yo, kundi para sa kinabukasan ninyong lahat. Tandaan mo sana ito ang tunay na tulong ay hindi lang yung pag-abot ng isda. Ang totoong tulong ay ang pagturo sa kanila kung paano mangisda. Ang totoong tulong ay ang pagtulong sa kanila na matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang kwento mo bilang isang bayani, hindi pa tapos. Nasa mga kamay mo pa rin ang panulat. Kaya mo pa. May magagawa ka pa. Ang tanong na lang ngayon, ano ang unang hakbang na gagawin mo pagkatapos nito? Tandaan lang po na ang mga impormasyon dito ay para sa educational purposes lamang. Para sa mga malalaking desisyon pagdating sa pera, napakahalaga na humingi po tayo ng payo mula sa isang qualified professional.
Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.